Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito na naman tayo sa ating pang-araw-araw na pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Ngayon ay ika-189 na araw sa taon ng 2025 sa ating araw-araw na pagbubulay sa salita ng Panginoon. At ang ating pagbubulay-bulayan, ating reference ngayong umaga ay sa mga Kawikaan, Kabanatang 6, talatang 1 hanggang 11. At kung mayroon kayong banal na kasulatan ay atin pong buksan. Proverbs chapter 6, 1-11. Babasahin natin ito sa dalawang translation. Una ay sa NLT at pangalo ay sa wikang Tagalog para higit natin maunawaan o makita ang sinasabi ng writer. At alam natin ay si Haring Solomon. At ilang babala lamang tungkol sa salita dito sa aklat na ito. Ang aklat ay aklat ng hindi mga pangako. Tandaan natin, ito po ay probabilities. At ang mga leksyon ay galing sa karanasan ng isang napakatalinong tao at maaaring sinulat niyan noong pagkatapos ng maraming failures. Kasi alam natin na kanyang buhay at ang unang bahagi nga at napag-usapan kahapon ay babala tungkol sa adultery o pangangalo niya dito sa wikang Tagalog na relasyon sa asawa. At ngayon lilipat tayo sa isang bahagi ng sabi sa ibang mga translation ay lessons for daily living. Hanggang natin ang sinasabi at ating pag-usapan at ang aking gusto kong naging kong titulo sa ating pag-uusap ngayon, title ay mga ilang babala tungkol sa pananalapi. So basahin muna natin sa NLT. Ganito po ang sinasabi sa New Living Translation. Ito nga ay isang tatay na nakikipag-usap sa kanyang anak. Sabi niya, "My child, if you have put up security for a friend's death or agreed to guarantee the death of a stranger, if you have trapped yourself by your agreement and are caught by what you said, follow my advice and save yourself, for you have placed yourself at your friend's mercy. Now swallow your pride, go and beg to have your name erased. Don't put it off, do it now, don't rest until you do. Save yourself like a gazelle escaping from a hunter, like a bird fleeting from a net. Take a lesson from the ants, you lazy bones. Learn from their ways and become wise. Though they have no prince or governor or ruler to make them work, they labor hard all summer, gathering food for the winter. But you lazy bones, how long will you sleep? When will you wake up? A little extra sleep, a little more slumber, a little folding of the hands to rest. Then poverty will pounce on you like a bandit. Scarcity will attack you like an armed robber." Wala na pagkabasa ng salita ng Panginoon. May the meditation of our lips and the thoughts that come from our mind and the outpouring of our heart be pleasing to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, napakaganda itong sinimulan na bahagi na ito ni Haring Solomon. Sa wikang Tagalog, mga bagdagdag na babala. At basahin natin yung unang 5 talata sa wikang Tagalog at tinamnamin ang sinasabi niya. Sabi niya, "Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? Ikaw ba ay nangako sa utang niya at nasangkot? Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema. Ikaw ay magmadali sa kanya ay makiusap, sabihin mong pawalan ka sa nasa pasukan mong bitag. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay.
at huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan. Iligtas ang sarili mo na parang usang tumatakas at tulad nitong ibong sa kulong ay umaalpas. Ayan, napakaganda ang paalaala ng ama sa kanyang anak. So ito ay isang bagay na very practical, di ba? Napakarami sa ating commission na pinakikiusapan ng ibang tao na tayo raw ay maging guarantor o co-maker sa kanilang utang na gagawin. At ito ay hindi natin kailangan ng ipalawakin dahil maliwanag na sinasabi na ni Haring Solomon na ito ay isang bagay na kulang sa, sabi natin, kataliduhan. At sabi niya, huwag papasok sa ganitong mga kasunduan. Sabi, ang maganda rito sa wikang English, na-mention ay friends or strangers. Huwag daw magagarantiya para sa mga kahit kaibigan o kahit sinong kakilala. Hindi nabanggit ang tungkol sa kamag-anak kasi kapag kamag-anak, siyempre miyembro ng iyong pamilya, may karapatan din, may responsibilidad. At ang sabi hindi ba ito ay sabi natin contrary to sinabi ni Jesus doon sa kanyang sa Sermon on the Plain, di ba? Kung natatandaan natin, nabanggit niya na huwag mong tatanggihan ang mga sa nangungutang. Pero iba ang sitwasyon dito. Ako, sa personal na kaisipan ko, ang iniisip ko dito, ang nangungutang o humihingi ng guarantor ay nangungutang ng hindi na niya kayang bayaran. Kaya nga kailangan doon siya nagpapautang. At napakarami nga ngayon, palasak sa ating araw-araw, kahit na anong ginagawa ninyo, kung may nagbabasa kayo ng article sa natin Google Chrome or whatever, sa mga media, social media posts, bigla na lang papasok si Juan, di ba? Pangalan niya Juan Hand at iba pang mga nagpapautang. Subalit sabi dito, of course, walang guarantor na nakapansin ko, walang guarantor kasi maliit na halaga. Pero kapag malaking halaga na, ang mga nagpapautang ay laging merong guarantor. At ang sabi ni Haring Solomon, huwag kang gagawa ng guarantor. Kung nagawa mo ito, sabi niya ay magmadali ka. Ngayon din ay sabihin mo sa kaibigan mo na ayaw mo na, gusto mo lumaya sa iyong pananagutan. So ito, napakaraming mga naging biktima ng ganito at kaya nung unang panahon pala hanggang sa kasalukuyan, ito ay isang gawain, kaugalian. Balit alam natin na masyadong mapanganib dahil ano ba ang mangyayari kapag yung ginarantiyahan mo, yung binigyan mo ng pangako na ikaw magbabayad, normally ikaw ang maiipit sa bandang hulo. Kaya sabi nga dito ay parang ibon, parang usang lumatakas, parang ibong nasa kulong ay umaalpas. So, hindi natin kailangan ipaliwanag ito. Subalit, tandaan natin, sa aking pananaw at sa aking paniniwala, ang utang ay ebidensya ng kahinaan ng isang tao sa pagpapasya tungkol sa paano siya gumastos at gamitin ng anumang pagpapala na meron siya. Ako hindi naniniwala na hindi sapat ang kita ng sinumang tao. Ang problema ay hindi ang kinikita, kundi yung paano ginagamit ang kung anong meron na siya. At naniwala rin ako na sa tapat ang pangako sa atin ng Panginoon, kung tayo tapat sa Kanya sa paggamit at sa pag-handle o sa pamanihala ng salapi, ang pangako niya hindi tayo kakapusin. Balit kapag tayo ay sa unang napaka-importanteng bahagi ng rule ng pananalapi ay ibalik sa Kanya yung Kanyang nararapat sa Kanya, ang lahat ng mga problema kalimitan ay doon nagsisimula. At ang sabi nga, ang tawag ng propeta ng Malakias ay ang tao na hindi tama ang panaghawak ng pananalapi at ginagamit yung bahagi na ang Diyos ang may-ari,
ang tawag sa kanya ay magnanakaw. Kaya maggagarantiya ka ba sa isang taong tinawag na magnanakaw? Kasi ako naniniwala at base sa aking karanasan, pati na sa aking nanay, naririto siya nga nakikinig. Nakatapos kaming lahat ng pag-aaral, kami mahirap na mga tao lamang. Palit ang nanay ko ay hindi nangutang kahit kanino dahil tapat siya sa paghawak ng bahagi na hindi kanya, ang bahagi na sa Panginoon. At hanggang sa kasalukuyan, isang aking sinisikap na legasiya na iiwanan sa aking mga susunod na saling lahi ay sa area na ito. Huwag mong kalilimutan na mayroong bahagi ang Panginoon at sa katotohanan ang lahat ng iyong kinikita ay siya ang may-ari. Kaya ibalik mo sa kanya yung kanyang sinabi na kanyang bahagi. Pag nangyari ito, hindi mo kailangang mangutang. So, ang pinakamagandang garanto, at siya lang ang may karapatan dahil hindi naman siya nangungutang. Kaya kung kukuha ka ng guarantor para sa iyong pangangailangang pananalapi, ang tamang kuhanin mo ay ang Panginoon. Kaya, siguro yun ang isang bagay na kahit sa araw na ito, ilang nating matandaan, magiging maayos na ang ating pananalapi. So, ang babala, huwag kang papasok na maging guarantor o co-maker ng isang taong nangungutang. Kasi ang tao na yan, nangungutang dahil hindi napaghandaan ang kanyang pangangailangan noon, nakaraang panahon at lalo na ngayon na siya nasa gitna na ng kagipitan. Ang sabi, ang tawag sa taong yan, siya ay isang nasa bitag, alipin ng nagpapautang. Okay, so sa ibang Proverbs, mapapadaanan natin yan. Ang pangalawang dahilan at babala tungkol sa pananalapi ay naroon sa verses 6 to 11. Sabi doon, tingnan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya ay masdan mo at na ikaw ay mamulat. Napakasakit ng sabi ni Haring Solomon. Ang tawag niya sa tao na hindi nagbabanat ng buto ay tamad. Ito to naman talaga. Diba? Pagkatamad, sabi ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians 3:10, huwag niyong pakainin ang taong ayaw magtrabaho. Kaya ang pangalawang babala na dahilan ng kahirapan, ng kadahilan kung bakit kailangan ng guarantor para sa utang ay sapagkat ay ang salitang katamaran. Sabi niya dito, kung mabuti pa yung mga langgam naghahanda, yun nga. So, kaya nga ako minsan, kahit na si Jose Rizal, ito ay napansin niya, bakit sila hindi na humihinto ng pagtatrabaho? Sabalit pagdating sa araw, sa panahon ng yung tag-ulan, nabubuhay pa rin sila dahil nakapaghanda. Alam na alam ko dito sa bahay, pagka nagsisimula ng magkaroon ng maraming langgam, maraming ng tagulan. So, dahil magsisimula ng magpahinga ang mga langgam dahil mayroon na silang sapat na naipon para mag-survive at makalagpas sa tagulan. So tayo, ang tanong natin, marunong ba talaga tayong humawak ng pananalapi? At dalawang babala dito, na aking ulitin, ang dahilan ng pananalapi, ng problema sa pananalapi ay spending your money na hindi matalino o foolish na tawagin natin, na may kamangmangan. Inibili ang bagay na hindi kailangan o kaya ay kapag nakahawak ng pananalapi ay walang ibang nakikita kundi ko paano ito gagamitin. Minsan ay sa luho, kung minsan ay sa mga bagay na mayroon na siya, minsan ay sa mga pangarap. Sabi niya ay bucket list. At ito yung popular sa mga kabataan ngayon. Kung makarating dito, karating doon, sabalit ang tanong, kaya mo ba? So, pangalawa, at sabi dito ay katamaran. Kaya nga, ulitin ko yung paborito kong mga tatlong tanong, tatlong tanong, tungkol sa kung anong gagawin mo bago mo gawin ang isang bagay o bilhin ang isang bagay. Ang una, tanong ay, talaga bang gusto ko yan? Kung talagang gusto mo, ang pangalawang tanong,
kailangan ko ba yan? So, gusto mo, pero kailangan mo ba? Baka hindi ko kailangan dahil meron ka na. So, pangatlong tanong, kaya ko ba yung bilhin? Di ba? At higit sa lahat, napaka-importante ang pang-apat na tanong, malulugod ba ang Diyos kung bibilhin ko ang bagay na yan? So, ilang babala tungkol sa pananalapi. Huwag tayong maging garantor. Pangalawa, huwag tayong maging tamad. So, maraming salamat. Alam ko, ang sa mga kausap ko ngayon ay hindi kabagay, hindi kasama sa mga nabanggit. So, marunong na tayong mawak ng pananalapi. So, gawin natin ang tama. So, tandaan natin, it's not a factor of how much you earn, but how much you use and how you use your money. Kayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang paalala ni Haring Solomon tungkol sa pananalapi. Naway masumpungan mo kami na tama ang aming ginagawa at inaingatan namin anumang pagpapala na aming natatanggap sa iyo. Ginagamit namin ito una sa lahat para luwalhatiin ka at paglilingkuran ka, Panginoon. Pangalawa, magamitin namin ang aming bahagi sa bagay na may katuturan at higit sa lahat, conservatively para kung dumating ang panahon na kailangan namin ang pananalapi na katulad ng anumang bibilhin kami ay meron kami o kaya ay babayaran kami dahil hindi namin maiiwasan ang mga panahon na kami magkakaroon ng karamdaman o kaya ay merong mga emergency at na hindi namin napoporsi. Subalit kung kami ay maging matalino sa paghahawak ng anumang tinatanggap namin sa iyo at ganoon din kung kami ay yung mga anak na tapat sa pangako sa aming pag-handle ng pananalapi, alam namin din nyo kami pagkukulangin. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So marami po salamat sa inyong pagsama. Tandaan natin, huwag maging garantor at higit sa lahat, huwag maging tamad.